Sige mga tao, 3 taon ang termino ng mga pamahalaan sa Australia at dati kong iniisip na malaking bentahe ito dahil hindi tayo natatali sa isang masamang punong ministro o masamang pamahalaan ng 5 taon gaya ng sa UK o kahit 4 na taon gaya ng sa US. Akala ko okay na ang 4 na taon, pero mas maganda pala ang 3 taon. Pero baka isipin ng iba na kulang ang oras na yon para makagawa ng mahalagang bagay ang mga pamahalaan. Pero si Anthony Albanese ay nanalo sa kanya ikalawang termino noong nakaraang taon. Parang ang tagal na nating nabubuhay sa bangungot na ito. Halos mula nung matapos ang COVID. At ang pinakamasakla pa dito, hindi pa matatapos agad ang bangungot na ito dahil 2 pang taon sa ilalim ng pinakamasamang punong ministro ng Australia. At ipinahayag ko na, hindi ko itinatago na talagang galit ako sa punong ministro na ito. Pero may isang tao sa kanyang gobyerno na mas ayaw ko pa, mas kinamumuhian ko pa kaysa kay Anthony Albanese. At ito ay ang payasong ito. Pakinggan mo lang siya. Pakinggan mo lang ang mga ito. Tingnan mo ang payasong ito. Ito na ang pinakamabait na masasabi ko. Guest siya sa isang Indian podcast. At pakinggan mo kung anong sinasabi niya. At alam mo ba kung anong pinakaayaw ko sa mga kaliwang politiko na to? Babaw lang din sila tulad ng iba. Iniisip lang nila kung paano manalo ng boto. Binabago nila mismo ang mismo himaymay ng ating mga bansa para lang makalusot pa ng isang termino. Kumukuha sila ng mga boto, yun lang. Ang NDIS scam, inilunsad nila ito. At alam natin kung gaano kalaking scam yon. At sige, 85% ng Australia ay puti o 70% ng mga Australiano ay pinanganak sa Australia. Kaya sila rin ay kasali sa scam na ito. Ngunit mas marami kaysa sa inaasahan sa mga nandadaya sa sistema ng NDIS ang mga Australianong hindi ipinanganak sa Australia. Pero wala silang ginagawa. Sa totoo lang, inamin na nila ito. Pero hindi ako naniniwala na may gagawin sila tungkol dito. Dahil alam nila na kapag tinanggal nila ang buong NDIS scam, mawawala ng trabaho ang mga butante, na ibig sabihin ay mawawala rin ang kanilang mga buto. Ay tingnan mo ito. Nasa isang Indian podcast siya. Pasensya na, pero itong virtue signaling, gusto ko lang sabihin, ang ikinagagalit ko ay iniisip lang nila kung paano manalo ng buto. Wala silang pakialam sa kinabukasan ng Australia. At ang Britanya ay pareho rin. Ganoon din sa lahat ng dako. Pero pinapakita nila na parang sila ang pinakamakatao sa mundo. Ipinapakita nila ang virtue signaling nila. Parang napakabait namin. Gusto lang naming alagaan ng lahat-lahat maliban sa mga tunay na mamamayan ng bansa. Pakinggan mo ang payasong ito. May mga konkretong hakbang na ginawa para mabawasan ng bilang ng mga taong naipit sa katayuang permanenteng pansamantala. May ilang pagbabago na, may nagawa na kami, at may mga bagay pang sinusuri pa. Kung magsisimula ako sa mga pagpapahalagang dinadala ko sa debating ito, maraming bansa na umaasa sa mga dayuhang manggagawang pansamantala bilang bahagi ng kanilang ekonomiya. Tulad sa gitnang silangan at hapon. Pupunta ka, magtatrabaho ka, pupunan mo ang kakulangan ng mga bihasang manggagawa. Tama ang bayad namin sa'yo. Hindi nga sila binabayaran ng patas sa gitnang silangan, pero babayaran ka namin ng patas. Pero pagtapos ka na at di ka na kailangan, babalik ka na lang. Sa totoo lang, okay naman ang modelong ito. Kung kukuha ng Indiano na kumikita ng 40,000 hanggang 70,000, malaking tulong na ito sa pamilya nila. Nawawala pa rin ang kapital sa bansa pero ayos lang. Ayos lang. At least hindi natin sinisira ang pandipunang himaymay. Pakinggan mo ito. Pinapapitan niya na parang isa siyang makataong tao. Oh, mas mabuti tayo kaysa sa mga Hapon at sa mga bansa sa gitnang silangan. Hindi kailanman nagiging mamamayan. Hindi ako naniniwala na dapat gawing modelo yon ng Australia. Bakit hindi ka naniniwala dyan, ha? Kumonsulta ka ba sa publiko? May pampulitikang mandato ka ba dyan? Sinabi mo ba sa publiko ng Australia na gagawin mo yan? Wala namang bumoto sa'yo para rito. Ibinoto ang gobyernong ito dahil galit ang tao sa pamahalaan ni Scott Morrison. Ganito rin ang nangyari sa UK. Ulit-ulit kong sinasabi na oo, masama ang mga Tories.
Pero hindi ibig sabihin nun na dapat mong iboto si Kiyostama o ang Labor. Ang paghalan ng makakaliwang gobyerno sa alinman sa ating mga bansa sa panahong ito ng ating kasaysayan ay parang pagpapakamatay. At tingnan mo siya. Nakaupo lang siya roon. Sumisipsip sa kanya. Nagpapadala ng mensahe sa komunidad ng mga Indian na pakiusap. Pumunta kayo dito ng marami. Dagawin namin kayong mga mamamayang Australiano. Isama ninyo ang buong pamilya ninyo. At may mga numero ako ipapakita sa inyo. Hindi ako naniniwala na yon ang dapat gawing modelo sa Australia. Naniniwala ako na ang mga taong narito pa, mga taong mananatili at nagtatrabaho dito, ay dapat magkaroon ng pagkakataon na maging ganap na bahagi ng demokrasya ng Australia. At tingnan ninyo ang mga numerong ito. Ito ang ABS, Estadistika ng Pamahalaan ng Australia. Ipinahayag ngayon ng Australian Bureau of Statistics na umabot sa nakakagulat na 1.15 milyon ang mga permanenteng at pangmatagalang pagdating sa Australia sa loob ng isang taon hanggang Pebrero 2026. Noong 2026, nakikita natin ang pinakamataas na bilang ng taunang pagdating na naitala sa loob ng 50 taon mula 1,976. Noong 1,976, karamihan ng pumapasok sa Australia ay Briton o taga New Zealand. Kaya halos hindi mo mapapansin ang pagkakaiba dahil, alam mo na, pareho tayo ng kultura. At mahalaga ang kultura. Wala akong pakialam sa argumento mo tungkol sa pagiging rasista o hindi rasista. Wala akong pakialam. Mahalaga ang kultura. Kung ang 1.1 milyong tao na ito ay galing UK o New Zealand, ayos lang tayo. Pero sa totoo lang, hindi na ngayon. Kasi may totoong problema tayo sa dami ng tao. Saan man sila galing. Pero kapag kaya na nating tumanggap, mas gusto ko yung mga tao mula UK, Canada, Amerika, New Zealand. Dahil pagdating nila, nagiging parte sila ng lipunan natin dahil sa parehong mahalagang pagpapahalaga. Nang tanungin tungkol sa tirahan ng mga bagong imigrante ngayong may krisis sa pabahay, sinabi ni Tony Burke sa parehong podcast na imigrasyon ang solusyon, hindi problema sa krisis na ito. Sino ba talaga ang mga taong ito? Alam mo, isa itong malaking panloloko. Gaya ng sinabi ko, gusto nilang palabasing isa itong mabuti at makataong bagay na gawin. Tingnan mo ito. Ito ay isang kapansin-pansing estadistika. Ito at ito ay bumubuo ng halos 60% ng mga permanenteng visa ng Australia. Sige, at hulaan mo kung sino sila. Mga magulang na hindi nagtatrabaho sa Australia ay makakatanggap ng mga pensyon sa Centrelink, mga bayad kada 2 linggo o kung ano-ano pa. Partner, hindi mahalaga kung may kasanayan, edukasyon o pinsan ka sa unang antas. Walang tanong, pwede kang pumasok. Iyan ang bumubuo sa 60% ng lahat ng permanenteng visa. At alam mo, kapag sinasabi nila sa atin na, kailangan natin ng mga doktor, kailangan natin ng mga nurse, kailangan natin ng mga inhinyero, kailangan natin ng mga may kasanayan, tulad ng laging sinasabi ni Tony Burke na ang imigrasyon ay bahagi ng solusyon, hindi ng problema. Itong maliit na guhit na nakikita mo, itong asul na guhit, yan ang employer-sponsored. Kaya kung employer, halimbawa ospital, ay kailangan ng 10 doktor magbibigay sila ng liham ng rekomendasyon na na-interview ka na, kwalipikado ka, at gusto kanilang pumunta sa Australia at maglingkod sa komunidad. Iyan ang tinatawag na Targeted Skilled Visa. Tingnan mo gaano kanipis ito. Ganyan talaga. Meron ka pang iba, pero ito ang pinaka-problema. Tingnan mo, ito ang Parent Visa. Sila ay magiging dagdag na pabigat sa nagbabayad ng buwis sa Australia. Kaya yan ang inaangkat natin mga kaibigan sa isang antas na hindi masukat. May natitira pa tayong 2 taon sa gobyernong ito. Kung magdadagdag pa ng 2 milyon, baka umabot ang 30 milyon ang populasyon ng Australia pag natapos ang gobyernong ito. 30 milyon. Sa tingin ko, 25 milyon tayo noong 2022 pagdating ng gobyernong ito. At ang Australia ay gumagawa lang, tanungin ko na lang. Mayroon ba tayong anumang datos? Ilan ang mga bahay? 99 sa Australia, mula 2022. Ayan, heto na. Narito ang ilang datos. Sige, may nadagdag na 4 o 5 milyong tao. Mula noong 2022. Noong 2022, 2023, nagdagdag tayo ng 170,000 bahay.
2023 hanggang 2024, 160 hanggang 170. Kaya halos kalahating milyong bahay nang nagawa natin mula noong 2022 at nagdala tayo ng mga 2 tuldok 5 milyong tao. Abot pa yan sa 4 o 5 milyon pag natapos ang termino ng gobyerno. Sabi ni Tony Burke, bahagi ng solusyon ng imigrasyon, hindi problema. Ha? Talaga?